Matindi po ang mga salitang binitawan ni Atty. Glenn Chong mga kababayan sa mag-asawang ngagba. Dahil, ayon kay Glenn Chong mga kababayan, ginagamit daw na mag-asawang ito na tinawag pa niyang dalawang hunghang ang pagkamatay ng Santo Papa sa kanilang propaganda. Di ba inyong naalala mga kababayan na bigla-biglang nagpupunta doon sa Vatican ang dalawang mag-asawang ito na itago na lang natin sa pangalang Ngag-Ngag at Penguin. Kukak. Ang dahilan daw nito mga kababayan sa pagpunta nila ng biglaan sa Vatican ay para makakuha ng tsansa mga kababayan na makita si Donald Trump. Dahil natiktikan daw nila mga kababayan napupunta din doon si Donald Trump mga kababayan. Ang purpose daw ng mag-asawang hunghang na ito, sabi ni Glenn Chong, ay para makapagpa-picture kay Donald Trump at sabihin, kami na ang magkakampi, hindi na ang mga Duterte. Panoorin niyo po mga kababayan ha. Dalawang hunghang. Ang dalawang hunghang. Si Glenn Chong ang may sabi niyan ha. Sa pagkakilala ko nitong mag-asawang dalawa. Mag-asawang dalawa. Sino kaya iyon mga kababayan? Kahit patay na Santo Papa, gagamitin nila yan para sa sarili nilang interest. Kahit patay na Santo Papa. Dati pa sinabi ko na si Lisa Marcos ay pumunta sa Amerika at nag-attend doon sa event ni Lara Trump. Wow! I'm so New York. Pero nawawala ang pagkasosyal ni Madam Admiral mga kababayan pagdating sa kainan dahil ang lakas kumain mga kababayan nakita niyo yung video? Sosyalan mga kababayan pero grabing lafang. Nagmukbang talaga mga kababayan na dinikit ang kanyang ulo doon sa plato. Yung daughter-in-law ni President Donald Trump doon sa Florida. Wala naman siyang alam about underwriting and insurance. Ewan ko kung anong pinagtuturo niya dyan sa Northern Luzon na eskwela sa Baguio ba yan? Teacher daw yan mga kababayan nagtuturo daw sa university si Madam. I don't know kung anong pinagtuturo niya. Pero alam kong walang alam si Lisa Marcos sa mga insurance and underwriting. Pero pumunta siya doon dahil ini-stock niya ang mga Trumps. Dahil gusto nga nilang magkaroon ng meeting si Marcos at si Donald Trump. Paano kung gagawin siyang Zelensky 2.0 na minute ni Trump mga kababayan at pinahiya sa buong mundo? Yan ang abangan natin. Alam naman natin na si Trump mga kababayan kaibigan ni PRRD. Purely for domestic audience dito sa Pilipinas. Gusto Pilipinas. Oo. So what? Walang maniniwala mga kababayan. May video, sabi lang may larawan na nag-meet yung dalawa. Si Marcos Jr., the cheater. Cheater, grabe. Pero, yan lang. Yan ang ipapamukha nila sa atin mga kababayan, nakapag-picture sila kay Trump. Kung gayon, kababawan, wala kaming pake BBM kung nakapag-picture ka kay Trump. Hindi magbabago ang tingin namin sa iyo. Bagsak pa rin ang ratings mo. Election cheater. At si Donald Trump na biktima ng election cheating. So, gusto nilang ipakita yon because alam mo naman, ipapakita nila yun sa taong bayan na suportado siya ng American President. Kasi dati, nangyayari yun sa kay Biden. Kay Biden mga kababayan, yes sir si BBM, no? Grabe. Binababa niya ang antas ng ating bansa mga kababayan dahil parang nagpapakaalila doon kay Biden, yes sir, yes sir lang. Kaya nga isang hiling lang ni Biden, ilalagay namin itong mga missiles dito. Yes sir. Mga Afghan ha, dyan papupuntahin sa inyo para mag-process ng visa. Yes sir. Siyempre, si Lisa Marcos pahaw doon. And I'm privy to that. Nung pinagawa nga niya ako ng executive summary para siraan si Leni Robredo. Kasi makikipag-meet ng mga opisyal ni Biden para daw maunahan niya si Leni Robredo. Now this time, nung nakita ko yung balita, actually yung balita na yan na pupunta si Marcos at mag-attend sa burial ni Pope Francis, it happened after binalita na si President Donald Trump is going to attend the burial. So, si Donald Trump lang pala ang kanilang purpose? Una muna yung balita na mag-a-attend si President Donald Trump. Siyempre, nung nalaman ni Marcos na mag-a-attend nga pala daw si President Donald Trump, biglang nag-attend din ang dalawang hunghang. Dalawang hunghang. Ay nako. At mukha nga mga kababayan na may balak sigurong i-meet siguro si Donald Trump dahil
hindi lang silang dalawa mga kababayan yung tinatawag nilang dalawang hunghang, kundi pati yung mga matataas daw na mga gabinete mga kababayan, mayroon din daw sumama. Dalawang hunghang. Alam nyo, mga kababayan, I could not recall a Philippine president flying all the way to Rome to attend the burial of a pope. Nung namatay si Pope John Paul II, dalawang beses yung pumunta dito sa Pilipinas, di ba? Natandaan ko, 1981 yata yung una. Bago-bago pa lang siya nung naging Santo Papa, 1978 yata siya naging Santo Papa. Na 1981, batang-bata pa ako, grade 1 pa lang ako noon Sa Cebu, pumunta yun sa Cebu And then, may grade 2. Back in 1995 pa yon yung World Youth Day. Pero hindi naman pumunta si GMA. Hindi naman pumunta doon. Hindi siguro epal si GMA. Meron naman tayong ambassador to the Vatican that can ably represent the country. Bakit kailangan pang gumastos? Correct. Gastos sa taong bayan yan. Sa pera ng bayan. Paglustay ng pera ng bayan. Okay. Nung namatay si Pope Benedict, Emeritus, Pope Emeritus noong 2023. Yung nag-resign na Pope mga kababayan. 2023. Okay. December yun. Hindi naman lumipad si Marcos doon. Siya na ang Pangulo at the time Hindi siya lumipad dahil, syempre nakapapicture na siya kay Biden. Si Biden pang presidente noon. So nakapapicture na siya. Purpose nila? Picture lang habol? Nagamit na niya si Biden. Ngayon, bago na ang Pangulo ng Amerika, si President Trump. He is really dying hard na makakuha ng photograph na magkasama silang i-edit na lang. Pero hindi pwede edit daw mga kababayan. Baka sabi fake news. Yan ang bukang bibig ni Claire Castro. Dalawa in one setting kasi gusto niyang gamitin yan to prove na I'm supported by the American president. That's how desperate he is. Itong mag-asama ito, desperado to. Desperado. Imagine, nung namatay si Pope Benedict, hindi naman siya pumunta doon. Bakit biglang pumunta siya ngayon sa kay Pope Francis? Kunyari, sinabi niya, he is the best Pope in his lifetime. Naging best Pope na. Ngayon lang mga kababayan, napatay na. Di natin narinig yung sinabi ni BBM nung buhay pa si Pope Francis. Meron siyang declaration na gano'n He's the best Pope in his lifetime. Kung kailan namatay sa kasinabihang the best. Ngayon lang naging best Pope. Pumunta si Donald Trump. Pupunta si Donald Trump at gusto niyang gusto nga niya magpa-picture doon. Gusto nga niyang makikita nga nag-usap silang dalawa. Sige, i-live nyo live broadcast. Tapos, alam naman natin ang bunganga ni Donald Trump. Wala yan makababayan preno. Baka pag-uter siya na masasaktan ang loob mo, BBM. Malamang naghanap ng opportunity for bilateral discussion or bilateral meeting on the sidelines of the burial of the Pope. Kasi igalang nyo naman yung Santo Papa o BBM. Schedule nyo ng maayos. Huwag yung gawing opportunity ang pagkamatay ng Santo Papa na pumunta doon si Trump para mag-usap kayo. Niya His take advantage na nandun na si Donald Trump. So malapit na siya doon. So kaya itong dalawang mag-asawa na to, I don't think the Vatican invite them. Hindi pala inimbita ng Vatican mga kababayan. Parang walang invitation yan Hindi nag-i-invite yan Ano yan? Gate crasher lang? I've never heard na nagpapadala. Makikain lang dyan? Makipicture lang daw. Yung Vatican ng invitation sa burial. Normally, ang pumupunta dyan, kusang loob mo yan kung gusto mong pumunta. Grabe, Santo Papa na pinuntahan mo, BBM, ha? Kaya magbago ka na. Umayos ka, BBM. Sa halip na banatan mo ang inyong mga kritiko, magtrabaho ka na lang ng maayos. Ayusin mo trabaho mo, diretso, walang kabalastugan. Hindi naman siya mababatikos ba kababayan kung maayos ang kanyang trabaho, di ba? Walang paglulustay. At numero 1 naglulustay yan, Yung pagbunta-punta nyo ng Vatican, ang dami nila mga kababayan, lustay na naman iyan. Because, di ba? Especially in the case of Francis, because, di ba, ano bang theme ng may pulis na. Naka-siren na mga kababayan. Baka huhulihin ka na, Atty. Glenchong. Ipas ni Francis. Simplicity. Di ba? Yung mean mo. Di ba? Di ba? Parang kalaman. Pagtago ka na. Tinawag niyang hunghang ang mag-asawa mga kababayan. Mga kababayan. Diba? Parang kalaman natin. Pulis ba yan? Kababayan. Ang kabaong ng Santo Papa ay 3. 3. Tapos isa lang man si Pope Francis. Para kanino yung 2? Bakit 3 ang kabaong ng Santo Papa? May plus 2 siya? Wood, tapos lid, tapos cypress na coffin. 3 yan 3 yan yung kabaong nila. Pero ito sa kanya, in keeping with his wishes, gusto niya isa lang.
So may extra na dalawa, ibigay na lang yun sa iba. Sino may dalawa man dyan na pwedeng ipasok sa kabaong mga kababayan? Ito yung cypress tree. I mean, cypress na, wooden cypress na instead, wala siyang lid na coffin. Pero hindi ililibing ha. Gawin nilang higaan. Wala siyang isa pang, tatlo yan eh. Tatlo yan ang, kung makikita mo yun sa kay Pope Benedict, saka kay Pope John Paul II, malaki yung kabaong nila kasi tatlo. Parang naka-layer mga kababayan. Grabe, no? Tatlo yan, Yeah. one on top there. So, yung kay Francis, hindi siya makapal kasi isa lang ang gusto Isa niya. lang. In keeping with his desire na simple, humble. So, kung simple and humble, Pointless kasi mga kababayan. Pointless. Yung napakaganda ng kabaong mo. Ililibing din eh. Masisira din yan eh. Yung ibang kabaong mga kababayan ang napakamahal dahil komportable daw ang patay. Nakakaramdam pa ba ang patay? Ang daming foam mga kababayan. Ang dami pang meron pa parang mga electric fan. Pointless. Kahit pa plywood yan mga kababayan, pareho lang din. ang tema, simplicity and humility ang tema ng papacy ni Francis, I would not expect them to send out invitation to world leaders because it is not consistent with his. Etong gasto si PBBM siguro mga kababayan dyan sa pagpunta nila ha, entourage nila ha with the aeroplano of the gobyerno. Gasolina ang nagbayad ay taong bayan. Mas malaki pa siguro ang gastos kaysa dyan sa pagpapalibing kay Pope Francis. Papacy. Yung theme Yeah. ng kanyang papacy. So, malamang walang dito niyan. Si Marcos ang kusang nag-raise ng hand. Ako, pupunta ako dyan. Punta ako! Pupunta ako dyan. Dahil pupunta si Trump. Kaya Para mga kababayan, makapag-photo op, ano? Ay, animal. So, anong masasabi nyo dito mga kababayan sa kaipalan na naman daw na mag-asawang hunghang, sabi ni Glenn Chong? Post your comments below.